Ganon sila mga kababayan. Hindi ninyo kami mauuto. Sabi ko sa inyo, dito sa Pilipinas, ang dami mga oportunista. Nanggagatong sila sa kaguluhan. Kaya makikita ninyo, maingat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit dito sa impeachment po, dumistansya siya kasi may mga gustong magsamantala. Kaya sabi ko sa inyo, hintayin natin ang tamang timing. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi siya kontra sa impeachment, nilinaw niya. Kung yung unang statement niya, hindi niya ini-encourage. Ang sabi ni Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, that will be a very, very serious precedent. Bad precedent siya. Biglang nag-react yung ating Pangulong Bongbong. Sabi ng ating Pangulo, tamaan niya si Enrile. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta na niya, Mr. Maravillas, yung impeach Sara rally? Sunod-sunod po yung rally. At nakita natin, marami yung dumalo. Kaya lang, tama yung sinabi ni Trillanes, may mga gustong magsamantala. Yung last group, kasi 3 grupo mga kababayan, yung nagsagawa ng rally ngayong araw na to. Yung last group mga kababayan, ang sigaw na, resign all. Tama si Trillanes. May mga oportunista na gustong idamay pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kami. Mga nagrarally. Gusto ninyong magsamantala. Sino niya, Mr. Maravillas, ang gusto magsamantala? Yung grupo po ng clergy. Kung saan kasali si Professor Sheila Magno. Yan si Sheila Magno. It's a shrine. Resign all ang sigaw. Ito mga kababayan yung sinasabi sa interview ni Christian Esguerra kagabi ni Trillanes. Mag-ingatan niya tayo kasi may mga grupo na mga gustong magsamantala. Pagdating ng orasan niya, ang gusto nilang i-establish revolutionary government. Pero ang ilalagay nila sinigong. Ganon katindi. Naging resign all mga kababayan, grupo ito ng mga clergy. Alam naman natin po, yung members ng clergy, medyo nananahimik muna. Pero ngayon, nakakita ng pagkakataon, biglang sumabay sa impeach Sara rally. Impeach Sara pero resign all. Kasi mga anti-Marcos man talaga yan, mga dilawan po. Mag-ingat po tayo sa mga dilawan. Iba-ibang sistema po ang ginagawa nila para lang makabalik sila sa posisyon. Ang mga Duterte po, hybrid. Hybrid dilawan po sila. Ang akala nila mga kababayan, malilin lang nila yung ating mga mamamayang Filipino. Ayan si Father Robert Reyes. Ito yung pangatlo na rally sa EDSA. Yan ang mga placards nila. Marcos, Duterte, panagutin. Yan impeach Sara now. Pero may karatula sila, Marcos, Duterte, panagutin. Kilusang magbubukid ng Pilipinas. Yan po. Ito yung grupo ng Magdalo Akbayan. Impeach Sara lang ito. Sabi dito, ang mga puwersa at mga panawagan sa mga rallies mula noong Enero 18 hanggang 31, 2024. Noong Enero 18, sa EDSA People Power Monument, ang main organizer noon, mga grupo ng Bunyog at pro-BBM vloggers. Ang issue, impeach Sara, yung panawagan. Ang sumuporta, Magdalo Makabayan Black. Ngayong Enero 31, sa EDSA People Power Monument, 9 o'clock kanina, main organizer Magdalo Akbayan. Sumusuporta sumama, mamamayang liberal, Tindig Pilipinas, Sentro. Ang isyong panawagan nila, impeach Sara. Sinundan
mga kababayan, ng isa pa, Liwasang Bonifacio, 1 to 4 p.m. Ang organizer, Bayan Mona, Bayan, Makabayan Black. Ang issue at panawagan, katiwalian, kahirapan, kawalang pananagutan. Tapos sinundan pa mga kababayan, 2 to 7 p.m. sa EDSA Shrine. Iyon na nga po, ang organizer, Clergy and Citizens for Good Governance, yung mga leftist organization, PLM, Sanlakas, BMP. Ang issue at panawagan, anti-Marcos, anti-Duterte, resign all. Ganon sila mga kababayan. Huwag kami, hindi ninyo kami mauuto. Sabi ko sa inyo, dito sa Pilipinas, ang dami mga oportunista. Nanggagatong sila sa kaguluhan. Kaya makikita ninyo, maingat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit dito sa impeachment po, dumistansya siya kasi may mga gustong magsamantala. Kaya sabi ko sa inyo, hintayin natin ang tamang timing. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi siya kontra sa impeachment, nilinaw niya. Kung yung unang statement niya, hindi niya ini-encourage. Ang sabi ni Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, that will be a very, very serious precedent. Bad precedent siya. Biglang nag-react yung ating Pangulong Bongbong. Sabi ng ating Pangulo, tamaan niya si Enrile. Madaling sabi, pag sinulong po ng Congress, ng majority ng Congress yung impeachment, irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng ating Pangulo, walaan niya sa tamang timing. Wala ng panahon yung Congress, pati yung mga senador kasi busy na sa kampanya. Tama naman po. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko mo pabor tayo sa impeachment at gustong-gusto na nating ma-impeach si Sara Duterte. Sugod lang tayo ng sugod. Hindi ganun po. Ang mga magagaling sa laro sa politika, hindi yung sugod ng sugod, pinag-isipang mabuti. Sabi nga po, timing is everything. Kaya tulad ng ating sinabi, malamang ito pong impeachment isusulong after election na po. Kasi sino pang didinig ng mga senador na inabot na po ng kampanya? February 11, kampanya na po ng mga senador. O ngayon, gusto lang kasi nilang magsamantala. Kaya ang sinusulong nila, resign all na. But anyway, pakinggan natin yung tinig, yung mga sigaw ng mga nagsagawa ng rally sa EDSA. O ito po si Akbayan Representative Percy Sirdanya. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Kung alam nyo naman na nung nakaraang eleksyon, 2022, nasa magkaibang panig tayo. Pero ano po masasabi nyo ngayon na kami po na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo naman po na alam naman po natin na nasa panig ng tinatawag na kakampings, dilawan. Ano po masasabi nyo na nagkakaisa po tayo ngayon sa panawagan laban sa mga Duterte? Sa dulo po, ang ating panawagan ay panawagan para panagutin yung mga nang-abuso sa kapangyarihan. At malinaw na malinaw po, si Sara Duterte inabuso ang kapangyarihan, nagnakaw sa kabanang bayan, ginahas, may grave threats pa sa mga lider ng ating bansa. Hindi po natin mapapayagan na ganyang klaseng tao ang one heartbeat away from the presidency. Kaya po nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Saan ka bang political camp? Papanig o naniniwala? Sa dulo dapat bilang mga Pilipino, magkakasama tayo na panagutin ang mga naabuso sa kapangyarihan tulad ni Sara Duterte. Fearless forecast po, mapapa-impeach po ba natin si VP Sara Duterte? Naniniwala tayo sa pinagkaisang lakas ng mamamayan, sa tapang at sigasig ng mga tao tulad na narito ngayon. Kayang patalsikin ang nang-abuso sa kapangyarihan. Ito naman po, isang ordinaryong sumama sa rally kaninang impeach Sara. Kung bakit po ako narito at bakit po ako sumama dito sa organisasyon na to, dahil tapos na po, pagod na po ako sa paulit-ulit na nangyayari sa bansang Pilipinas na to, lalo-lalo na sa ginagawa ng mga pamilya ng Duterte, kung paano kaya namin gusto ma-impeach si Duterte sa dami ng pinatay, sa dami ng ginawa nilang kasalanan, pagkamkam sa kayamanan ng Pilipinas, kung bakit naghihirap, lalong naghihirap ang katulad naming mga maliliit na manininda,
lalo kami naghihirap dahil sa mga Duterte na kung saan kinamkam nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas, lalong-lalo na asan ang pondo, asan na yung pondong tinago at hindi may labas-labas. 11 days, saan mo dinala ang pera? Saan mo dinala yung pera na dapat para sa bansang Pilipinas? Ano ang nangyari? Bakit dapat ikaw makulong kayong lahat? Gigil na gigil po. Nasaan daw yung milyon na pera ng confidential funds? Nandun po kay Mary Grace Piatos. Nilamon po ng mga multo. Yun ang nangyari po. Yan sabi po niya, Akbayan Youth Chairperson Justine Balane, Akbayan Leader kay BP Sara, pambansang palamunin. Sabi niya, si Sara ang pambansang palamunin. Tumatanggap lang ng sahod, kumukurap ng pera, walang ginagawa. Matindi po. Sabagay, wala naman talagang ginagawa. Ang ginagawa mga kababayan, sige lang ang palabas ng mga recorded statement. Yung latest po, yung sa Chinese New Year. Tapos, nanawagan pa ng unity sa mga Filipino habang umala siya sa unity. Puro baliktad yung sinasabi po. Nanawagan ng pagkakaisa. Ito yung mga nagrally, mga kababayan kaninang impeach Sara. O ito si Movie Director Joey Lamangan, sumama pala sa impeach Sara rally. Few questions po, ba't po tayo naparito today sa rally po? Nakikisama ako sa mga tataong tumutupot sa nangyayari sa ating bayan. Opo. Pabor po ba kayo sa impeachment? Opo, kailangan ma-impeach dahil ko nakakaloka ang ginawa sa atin. Opo. Ano pa po yung panawagan po natin sa pamahalaan? Impeach, dapat tumutol sa lahat ng mga panluloko na ginagawa sa ating bayan. Opo. Maraming... Sumama pala po sa marcha para ipa-impeach si Sara si Director Joey Lamangan. Marami po ang nag-march sa kanina. Mga around 10,000 yata. Yan impeach Sara Duterte. Antay lang po kayo matapos yung eleksyon para importante kasi hindi lang ma-impeach sa Congress. Tama, ma-impeach siya sa Congress. Pagdating sa Senado, kailangan ma-convict si Sara. Hindi sigurado po na makakuha ng 16 votes to convict Sara Duterte. Kasi marami sa mga senador ang mga aliporis ni Digong. Kailangan muna ikampanya natin matalo yung mga pro-China, pro-Digong, pro-Sara Duterte na mga senador. Tama po? Dito ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.